Pagpapatuloy natin ngayong umaga yung ating pong series ng He Leads Me. Si Lord ay pinapatnubayan tayong lagi. At ngayong umaga, ang titingnan natin sa inyo tayo pinapatnubayan from desperation to destination. Ano ba yung desperation? Nakaranas na ba kayo na maging desperate? Alam niyo po yung desperation ay isang sitwasyon na ikaw ay hopeless. Yung exhausted na ang lahat ng iyong pag-asa, naubusan ka na ng pag-asa, at nandun ka sa isang sitwasyon na hindi mo na alam kung ano susunod. You don't know what's next. At sa kabutihang palad po, tayong lahat na naririto ngayon, kaya kayo naririto, ay nalampasan na ninyo yung panahon yun ng desperation. At meron sigurong ilan na meron pang pinagdadaanan, pero huwag kayong malungkot, pagtatagumpayan mo yan. Amen ba tayo doon? Ang plano ng Panginoong Jesucristo ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Sabi niya sa John 10:10 na magnanakaw ay hindi napaparito kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Sabi niya, ako'y naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. So ang plano ng Panginoon sa atin ay buhay na ganap, kasiyasiyang buhay. Pero hindi lahat ay nakararanas noon. Hindi natin may iwasan at sinabi rin niya, sa sanlibutan ay may kapighatian, ngunit laksan ninyo inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya ito po ay kanyang idineclare. Basta Panginoon, na yung kanyang mga idineclare noon ay maintindihan natin. Sabi niya sa John 14:1, tinan nyo. Ang sabi niya ay ganito, huwag babagabag ang inyong puso. Let not your heart be troubled. Huwag mabagabag ang inyong puso. Let not your heart be troubled. Hindi niya sinabing problemahin mo yung puso ng iba. Meron kang magagawa sa sarili mo. Sabi niya, let not your heart. Huwag ninyong pabayaang ang inyong puso ay magkaroon ng bagabag. Huwag mabagabag ang iyong puso mismo. Personally. Now, anong solusyon? Binigay rin niya ang solusyon. Sabi niya, sumampalataya ko sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Sinabi ko na sana sa inyo kung hindi. Sabi niya, I go to prepare a place for you. So ang buhay natin ay hindi talaga rito, kundi sa langit at nais niyang tayo i-direct doon. Sabi niya, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, sabi niya, I will come again. Babalik na ang Panginoon. I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Sino ang gustong siya ay makapiling ng Panginoon magpakailanman? Pakitaas po ang inyong mga kamay. Yun po isang proseso bago maganap yung kanyang ipinangangako sa atin. Sa bawat promise, there is a premise. Sa bawat pagtahak mo sa purpose ng Diyos, gusto mo sundin ng Diyos, gusto mo maglingkod sa Diyos, there is opposition. Meron niyang kokontra at merong conflict na pagdadaanan. Naranasan niyo na ba yon? Ano ba ito? Nagpapakabuti ako, lalong ang masama malapit sa akin. Ano sa Romans 7 yun? Kung babasahin ninyo yun, yun ang homework ninyo. Kung gusto kong gumawa ng mabuti, ang masama malapit sa akin. Totoo ba yan? Tumitigil ka ng pagsisigarilyo, bubagahan ka ng usok sa mukha mo. Pare, yosi ka naman. Lalo kang, tumitigil ka na nga. Meron bang tumutukso sa iyo? Tumitigil ka sa pag-inom, sabi, tagay muna, pare. Kaya nakikita ninyo na lalo kang nagpapakabuti, ang masama ay malapit. Nagigas niyo ako? At ito ang nais ng Panginoon na ikaw ay maging aware. Now, doon sa sitwasyon ng desperation, malalampasan natin yon. At ang gusto ng Panginoon na malampasan natin ito, at pagtagumpayan natin ito, sa pamamagitan ng ating, yung kanyang tinuturo sa atin. Gusto niya tayong turuan. Gusto niyang mula sa desperation, malampasan natin ito at makapunta tayo doon sa destination mula dito sa where you are today, kung saan ka na andoon ngayon,
Pupunta ka dun sa where you are supposed to be, where God wants you to be, kung saan ang gusto ng Diyos na iyong kalagyan. Gusto niyo bang sumama sa plano ng Diyos na maranasan mo kung saan gusto ng Diyos na ikaw ay maging? Ang sitwasyon, yung desperate situation, it could happen to us. Kung minsan, decision natin yun, nagkagawa tayo ng mga wrong decisions in life. Nag-invest ka sa mali, o nilagay mo ang pera mo sa mali, ginastos mo ng mali, hindi ka naging good steward, and then it happens to you, nangyari sa iyo. At nandun ka sa isang desperate situation. Maring ito, nandun ka sa desperate situation, meron kang anak na unbeliever. Meron kang anak na hindi gustong magbago. At yung anak mo na ito na hindi gustong magbago, ito nagpapahirap sa inyong lahat, sa inyong pamilya. Meron kang asawa na ayaw magbago. Merong unbeliever sa tabi mo, merong sa paligid mo, o pamilya mo, o mahal mo sa buhay. What if some did not believe? Paano kung sila ay hindi maniwala? Paano kung sila hindi manalig? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Yung bang kagandaang loob ng Diyos, yung bang kabutihan ng Diyos, yung bang pagiging Diyos ng Diyos, ay wala ng epekto dahil hindi lang sila naniniwala sa Diyos. Sabihin ko sa inyo, ang totoo, mas totoo pa ang Diyos sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, mas totoo pa ang Diyos sa iyo. Kasi pwede kang maglaho anytime, pero ang Diyos mananatili magpakailanman. Yung kanila bang unbelief, yung mga unbelief ba ng mga tao sa paligid mo, if some do not believe, will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Sabi rito, God forbid. Certainly not indeed. Let God be true, but every man a liar. Sabay-sabay. Let God be true, but every man a liar. Ang Diyos, pag sinalita niya, ay totoo, hindi siya maaaring magsinungaling kahit kailan. Ang Diyos, tingnan, bibigyan ko kayo ng isang tip na tandaan niyo magpakailanman. Ang Diyos mismo, sakop ng kanyang sinabi. Pag sinabi ng Diyos, siya mismo susunod dun sa kanyang sinabi. Why? He's not a liar. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya dito, let God be true, but every man a liar, as it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. Ma-overcome mo yan. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Napaabuti ni Lord. Amen. Ang tunay na issue ng problema ay kung paano mong tingnan ng problema. Naniniwala ba kayo doon sa statement na yon? Kung paano mo tingnan ang problema, ayun ang tunay na problema. At maraming beses ko nang pinatunayan yan, at maraming beses ko nang naituro yan. The heart of the problem is the problem of the heart. Kaya, ang napakaraming tao ay napakatagal matuto, napakatagal dalhin ng Diyos kung saan siya nararapat dalhin. From where you are today to where God wants you to be. Ang tagal. Kasi, ang iniisip mo ay practicality, logical na thinking, opinionated. Sabihin niyo ngayong word na yun? Ito, mas madaling maintindihan. Ang tigas ng bungo. Yun. Mas madaling maintindihan. Lalo't galit niyo matanda. Napakatigas, hindi matigas ang ulo eh. Napakatigas ng bungo mo. May bungo bang malambot? Kailangan matutunan natin dito ay yung right approach, godly approach. Pag meron tayong mga sitwasyon, we need to approach these issues, this problem, the right way, the godly way. At pag ginawa natin yon, makaka-experience tayo ng victory sa ating buhay. Sino gusto nagtatagumpay siya? Pakitaas po ang kamay. Pagpalain ng Panginoon ang inyong desire, ang pagtaas nyo ng kamay. Sabi niya rito, then he said to Abram, hindi pa siya si Abraham noon. Si Abram pa lang siya. Okay. Now, he said to Abram, no, certainly, that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. Ilang taon? 4 na centuries. 400 years. And also, the nation whom they serve, yung nasyon na yon, yung bansa na yon, na pinaglingkuran nila at umalipin sa kanila, I will judge.
Sabi ni Yahweh, pinredict niya, prophecy. Afterward, katapos noon, sabi niya, they shall come out with great possessions. Pagkatapos noon, sabi niya, afterwards, pagkatapos noon, sila ay lalabas doon, palalayain sila with great possession. May bit-bit sila. Ngayon ang sabi niya, sabi ni Yahweh. Tapos, now as for you, ikaw, ito sabi niya kay Abraham, as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age. But in the fourth generation, ang one generation ay 100 years. Kaya kung 4 generations, ilang years yon? Yun, magaling tayong kumuwenta doon. Okay, now, sabi nito, but in the fourth generation, they shall return. Babalik sila dito sa kinalalagyan nila. For the iniquity of the Amorites is not yet complete. So, tatapusin muna yung makumpleto, babalik sila doon after 40 years. So, nalipin ngayon ang mga Israelita. Okay. Ito ngayon yung fulfillment. Let's go to the fulfillment. Naalipin ng mga Israelita, pinahirapan sila. Nung una, kung natatandaan nyo, nung nagkaroon ng taggutom, natatandaan nyo si Joseph, the dreamer. Di ba? Si Joseph, kinainggitan ng kanyang mga kapatid, pagkatapos ito, ibinenta siya doon sa bumibili ng mga slaves, at pagkatapos dinala siya doon sa Egypt. Pagkatapos kung ano na ang nangyari, buhat ng ipinakita ng Panginoon na magandang plano niya kay Joseph sa kanyang dream. Sabi niyo, dream. Dream. Binigyan ng dream ng Diyos. Pagkatapos, buhat ng ipakita sa kanya yon, puro ang sama na nangyari sa tingin ng tao. Pero every time na may masamang pangyayari, ang presensya ng Panginoon nakikita sa buhay ni Joseph. At si Joseph, hanggang sa siya, yung tunay na ipinakita ng Panginoon sa kanya, nangyari. Sapagkat sa kulungan, nakasama niya sa kulungan, yung malapit sa hari. At nag-prophesy siya doon, at nung ang hari ay magkaroon ng mga katanungan, in-interpret, sabi niya, may alam ako na makaka-interpret ng panaginip mo. At naalala si Joseph, pinakuha ng hari, at eto na, si Joseph ngayon ay kinilala ng hari at naging pangalawang leader sa Egypt, si Joseph. So ang mga Israelita at saka mga Egyptian, magkakampi nung una. Pero ang mga Israelita ay napakamasunurin sa Diyos. Umayo kayo at magpakarami. At ang mga Israelita ay nagpakarami. At ngayon, dumami sila ng dumami, namatay yung paraon, at nagpalitan ito, at ito ay nabahala sa pagdami ng mga Israelita na mas dumadami pa sa mga taga-Egypt, mga Egyptians. So kailangan, ito naging malupit sa kanila. Ginawa silang alipin, kinontrol sila, at ito ay nag-iyakan kay Yahweh at narinig ni Lord ang kanilang iyak at itong istorya. Dito, tingnan natin itong fulfillment. Okay, tingnan niyo. Nakuha na nila sa mga Egyptians ang mga alahas, pilak, ginto, at mga damit, tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ito na yung fulfillment. Pagkatapos, ito, iminigay ng mga Egyptians ang anumang hingin ng Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y ibigyan ng favor, igalang ng mga ito. May favor sila sa mata ng mga Egyptians. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-ari ng mga Egyptian. Hindi na kailangan puwersahin. Paghihingi nila, ibinibigay. Parang, sa atin, parang yung budol-budol, ano? Pero hindi naman budol-budol kasi masama yun, evil spirit yun. Pero ito, yung godly favor, ano man ang hilingin mo, pinagkakaloob sa iyo. Meron tayo sa church ng mga ganyan na pag ipinagpipray ko, kung ano yung inire-request niya, nangyayari. Sapagkat ang Panginoon ay may favor sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sabi mo, gusto ko yun. Yun. Kailangan ma-develop sa iyo yung ikaw ay nagtitiwala kay Lord. Sapagkat ang nagtitiwala sa Kanya, kailanman at kailanman, hindi niya binibigo. Gusto niyo ba yun? Okay. Hindi ka bibiguin kung ikaw ay nagtitiwala. Ito, binigay ng mga Egypts, pagre-request nila, ibinibigay. O sa paraang ito, natupad yung propesiya sa kanila. Mula sa Ramses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sokot,
Humingit kumulang 600,000. Ang mga lalaki. At saka may mga bata. O siyempre, pag may bata, may babae. So, tutuusin mo ito, million ito. Sabi niyo, million. Million ito. Marami ito. Mga 1.5 million ito, more or less. So, sa maraming hindi Israelita, ang sumama sa kanila, ang tawag doon, hindi Israelita, ang tawag doon sa kanila, a mixed multitude. Sabi niyo, mixed multitude. Ito ang troublemaker. Pati sa church, ito ang troublemaker. Mixed multitude. Yung ang utak ay may mixture. May halo ang utak. May kalupare ang utak. So ito, mga mixture. A mixed multitude went up with him also, and flocks and herds and great deal of livestock. Meron sila. And they bake unleavened cakes, yung mga walang libadura, yung walang yeast, yung walang pampaalsa, ang kanilang mga unleavened cakes of dough, and which they brought out of Egypt, for it was not yet leavened because they were driven out. Pinaalis sila. So walang panahong magluto sila ng kanilang tinapay, nor had they prepared provision for themselves. Hindi sila nakapagbaon ng bugong. Alam niyo ba yung bugong? Oh, yung gaunan, yung binakain, dinadala sa eskwelahan o sa trabaho, gaunan ng ulam, ang pagkain, yun yung bugong. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magbaon ng ganon. Kaya ito ang story. Merong prophecy, merong fulfillment. So, eto na ngayon yun. So, bumibiyahe na sila, at dito na tayo sa Exodus chapter 14. Ito na yung story. Titingnan natin itong sitwasyon, kung ano nangyari dito sa mga Israelita, sa kamay ng mga Egyptians. Ang mga Egyptians, sinabi, di ba, sabi sa prophecy, parurusahan niya, yung mga nagpahirap sa kanila, parurusahan. So, dinalan to ng mga salot. Kaya sila dali-daling pinalayas. So, umalis nga sila. At nandun na yung Exodus. Yung napapanood natin sa movie, kung napanood niyo yung Exodus, yung panahon ni Moses. Dumating na sila ngayon doon sa hangganan ng landas. Nandun na sila ngayon. Ang nasa harap nila, Red Sea. Ang nasa kanan, bundok. Ang nasa kaliwa, bundok. Ang nasa likod, yung mga elite na sundalo na naka-chariot at hinahabol sila at bumubulwak ang mga alikabok sa likod. Paglingon nila ato na, nang ang paraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ng mga anak ni Israel at nakita ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila, sila lubang natakot at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Bakit sila lubhang natakot? Pag merong susunod-sunod sa iyo, kinakabahan ka kung, di ba, paglalakad mo, may lumalagutok. Ganyan. Sino ba yung pagkitingin mo? Wala naman. May kaba ka. Okay, kabalang ka ba? May sumusunod sa akin. Meron kang aninong sumusunod. May kaba ka lang. Pero pag nakilala mo, itong nangyari dito, nakilala kung sino ang sumusunod sa kanila. Paglingon nila, ang nakita nila, ito yung mga sundalo ng Egyptian. Ito yung mga nakakarwahe, yung mga chariot. Nakita yung may kabayo. Tapos, yun mga expert yun. Kumbaga sa atin, mga tropa ito ng mga sundalo na mayroong mga sandatahan. So ito ay expert sa digmaan. Pagka hindi mo alam kung sino, kinakabahan ka, pero pag nalaman mo kung sino na ito'y halimaw sa kalupitan, ito'y rapist, ito'y mamamatay tao, ito'y napakalupit, hindi lang kabang abot sa iyo, kundi kilabot. Hindi mo malaman kung anong gagawin at ikaw ay takot na takot. Kaya ang ginawa nila, tumawag sa Panginoon, pero sa kabilang banda, binalingan nila si Moses. Sabi nila kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Egypt? Kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang, anong ginawa mo sa amin? At inilabas mo kami sa Egypt. Nilabas mo kami sa Ehipsyo. Hindi ba itong sinabi namin sa iyo sa Egypt? Yan yung mga salita. Nakita niyo ba yung salitang na yan? Hindi ba? Sino itong pinagsasalitaan nila? Ito yung tao na ginagamit ng Panginoon para sila ay i-guide patungo sa promised land. At itong taong ito, hindi naman madali sa kanya, tsaka walang sweldo. Hindi naman madali sa kanya. At ito, 1,000,000 tao, walang budget, walang tubig, walang pagkain, walang gamot. Oh, hindi ba?
So gaano kahirap ang tinitiis itong taong ito na ginagamit ng Panginoon para sila i-guide at dalhin sila sa lupang pangako. Ngayon, eto ngayon, binalingan siya. Hindi ba itong sinabi namin sa iyo, sa Egypt? Hayaan mo kaming mag-isa at pabayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Egyptian. Ha? Mabuti pa, tinan nyo, sabi niya, sabagat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Egyptian kaysa mamatay sa ilang. Ay, ikaw ang leader, ano masasabi mo? Ayoko na. Suko na ako sa tropang ito. Lord, kunin mo na ako. Tama na ang paghihirap na inaabot ko rito. Tama na parusa ko sa pag-alaga sa mga. Inanak ko ba itong mga ito? Pinanganak ko ba ito para alagaan ko? Ako ba nagsilang sa kanila? At ako nag-handle sa kanila. Okay. Minsan na yung nangyari. Yung sinasabi ko yun, totoong nangyari yun. Nag-istampera na si Moses minsan. Sa sobrang hirap ng kanyang dinadanas sa mga tropang matigas ang ulo. Okay. Now, ngayon, eto na. Sinabi ni Moses, tingnan yung sagot niya, kalmado. Huwag kayong matakot. Oh, relax na relax. Kalmado, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo. At masdan ninyo pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat yung mga Egyptians na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ano yung Egyptian? Ang Egyptian ay yung umaalipin. Ang Egyptian ay yung cause ng kanilang kung paano sila ay naging slave. Slave is pwede nyo ring masabi ay addiction. Addiction. Sabi nyo, addiction. Pwede mo sabihin addiction, o ito yung slavery, o yung hindi mo mapigilan ang sarili mo, ikaw alipin noon. Alipin ka ng sigarilyo, alak, alipin ka ng pornography, alipin ka ng sexual immorality, masturbation, alipin ka. So yung mga Egyptians, simbolo ito ng umaalipin sa kanila. At ngayon, itong nakabuntot, ito yung anino na nakabuntot sa kanila. Sabihin nyo nga sa katabi mo, at sa akin din. Yan, yung iyong nakaraan, ito yung shadow, ito yung lagi nagbabanta, ito yung nag-uumukilkil sa isipan mo, nagbabalik sa iyo sa iyong mga nakaraan. Kung meron sumusunod sa iyo, kinakabahan ka lang. Pero kung kilala mo kung sino ang sumusunod sa iyo, halimaw sa kalupitan, at alam mo kung anong kanyang pwedeng gawin sa iyo, ninervyos na sila ng gusto. Kinabahan na sila ng gusto. Kaya, tumawag na sila sa Panginoon. Pero sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kayang gagawin sa inyo ngayon. Kailan gagawin? Ngayon. Sapagkat, ang mga Egyptians na yan, yung mga anino na yan ng inyong nakaraan na inyong nakikita ngayon, hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalabang kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay tigil mo yung bunganga mo. Manahimik ka. Masyado kang mareklamo, lahat na lang makita mong hindi mo gusto, sinasalita mo kaagad, puro kang mga negative, manahimik ka. Sinabi ng Panginoon kay Moses, di si Moses naman, habang siya nagsasalita ng mga ganun, di huminto sila. Habang ito namang mga Egyptian, tigidig, umahabol, umaalimbo kayong alikabok, lumalapit sa kanila. Sabi ng Panginoon, bakit tumatawag ka sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel, sila magpatuloy. Parang, ikaw sabihin mo sa mga Israelita, magpatuloy. Sir, anong gusto nyo? Tumawid sila sa dagat at mga lunod sila. Di ba? Hindi makikipag-arigyo ka pa. Sabi niya, itaas mo ang iyong tungkod. What is that in your hand? Ano nasa iyong kamay? Yan laging tinatanong ng Panginoon kay Moses, what is that in your hand? Sa Exodus 4:2, sinabi niya, what is that in your hand? Ano yun nasa iyong kamay? Ano yung hawak mo na? Ano yung strength na nasa iyo na? Sabi niya, itaas mo ang iyong tungkod. At iunat mo, stretch your hand. Ituro mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat. Pabukahin mo ito, hawiin mo.
upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tayong lupa sa gitna ng dagat. Di ba? Nakikita niyo ba yung aking point? Ngayon kung ikaw naman si Moses, makikipag-argue, Sir, kunin mo na kaya ako. Pahawin ko ang dagat. Paano ko gagawin to? Hindi niya ginawa yon. In-stretch niya ang kanyang pananampalataya. Yung nervyos niya, pinaglabanan niya. Yung kabanya, yung kanyang limitation ng kanyang faith, in-stretch niya. Stretch your hands. At ito makikita natin maya-maya lang. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. Amen po. So ito ay karanasan din natin na tayo ay mayroong desperate situation na gusto ng Panginoon tayo mag-move on at makarating tayo sa destination. Mula dito sa ating kinalalagyan ngayon, mayroong gusto ng Panginoon na ikaw ay mapuntahan mo at marating mo. From desperation to destination. Yun ang remarks, yun ang kanilang mga salita dahil na-realize nila ang process ay hindi madali. Nag-enroll ka. Ano ba gusto mo? Engineering. Pagkatapos, nung nandun ka na, napakarami palang numero. Mga XX, mga square X, mga kung ano-ano. Sabi, ano ba ito? X ng utak ko. Ayaw ko na. Magsiship ako. O, kumuha na naman ng ibang kurso. Accounting. Pagdating sa accounting, number pa din. Pagkatapos kumuha ng nursing. Pagdating sa nursing, may statistics, numbers pa rin. Ano ba walang number? Cooking. Ay, meron pa rin number, may measurement. Wala ka na suutan. Amen ba tayo doon? Kaya dito, tinan nyo, mula dito sa iyong kinalalagyan niya, for where you are, patungo doon sa where God wants you to be, ito yon, tapos papunta rito, where God wants you to be, itong in-between, ito ang process. At ang marami ang tao na gusto niya yung end result. Gusto niya may toga, graduation, tan, tan, charararan, tatan. Ang tinawag ang pangalan, si Juan Bune. O tapos, bibigyan ng diploma. Gustong-gusto mo yung ikaw ay nandun sa end result. But, from where you are to the destination where God wants you to be is a process. And that is your wilderness. There is no promised land without process ng God. So you have to go through the process. Dadaan ka doon sa wilderness, ayaw mo sa gusto. Mga minamahal ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? At doon sa process na yon, doon ka na nakimimit mo yung mga opposition, yung mga conflict sa world, di ba? Sabi na sa salita ng Diyos, alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Yung sanlibutan, yan ang ating ginagalawan. Merong opposition, merong conflict na mararanasan. And we just need to learn how to handle it. Kailangan nating matutunan. Gusto nyo bang matuto ngayong umaga? God bless you. Amen po. It's not easy. Hindi madali. Pero magtatagumpay. Amen po. Hindi madali. Pero tayo ay binigyan na ng Panginoon ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin yon. Given na sa atin yon. Katulad kay Moses. Iniisip ni Moses, hindi niya kaya. Anong gagawin ko? Sinisisi na ako. Handa na akong batuhin ng mga tao. Sabi na, what is that in your hand? Lagay niyong maging bukang bibig. What is this in my hand? Ano itong nasa kamay ko? Nag-guess niyo sinasabi ko? So, kailangan makita natin yun. Ito yung, a lot of people, they want to go to the promised land, yung sa goal, sa destiny mo, pero pagdadating sa process, gustong atrasan ang istorya ng buhay. Amen. Amen ba tayo doon? Sabi, tinisisi na si Moses. Naisip niyo ba na, halimbawa, meron kang kakilala, no? Oh, Mare, ano yung nangyari sa mata mo? Nabunggo sa CR. May pasa. Tapos, kinabukasan, ano naman nangyari sa kabilang mata mo? Nabunggo uli. Magtapat ka sa akin. Ano nangyayari sa'yo? Ang kumpare mo tuwing malalasing. Binubugbog ako. Patayin mong iwanan. Alam mo, napakabait naman niya pag hindi lasing yun naman pala kailan ba siya naglalasing? Gabi-gabi.
Yun laang. Pero bakit hindi niya maiwan-iwan? Fear. Takot siya sa change. Takot siya doon sa process. Maging single mom. Takot siya doon sa proseso na kung paano siya ay makatatayo. Hindi ko kayo tinuturuan na iwan nyo inyong mga asawang nagbubugbog. Pero pwede rin. Hindi ka naman. Ang babae ba ay punching bag? Ang babae ba ay doormat? Yung pagka may dumi ang pae kaganyan, tukuskusan ng paa ang babae. Ang asawa bang babae ay walang kwenta? Huwag kayo mag-iisip ng gano'n, hindi totoo yan. Ikaw ay kasing halaga ng iyong asawang lalaki. Amen ba tayo doon? Amen. Mas mahirap pa nga ang ginagawa ng housewife kaysa mga yung nasa trabaho, mga asawa nila, nasa opisina, nakakurbata pa yan, naka-auto pa yan, naka-aircon pa yan. Ikaw magdadakot ng mga dumi ng anak mo, papaliguan mo yan, maglalaba ka dyan, paplansya. Tapos pagdating ng asawa mo, ano ulam? Mga minamahal ng Panginoon. Yung between doon, ito ang problema. At ang mga tao, ayaw niya yung proseso ng buhay. Hindi niya gusto yung process. Huwag kayong papayag ng gano'n, wala po kayong level up. Kaya napakaraming mga Christians na i-stagnant. Ang process na ito, from desperation to destination, will take efforts, a lot of efforts sa iyo. Hindi ito maaring easy-easy lang. Hindi maaari. Nagigets niyo ako? Paano kung si Moses ay nagkaroon ng problema ngayon bigla siyang naging, Lord, lutang. Hindi na alam kung anong gagawin. Nataranta na. Hindi ka dapat natataranta. Because the heart of the problem is the problem of the heart. Okay? Ang tunay na problema ay kung paano mo tingnan ang problema. Amen? Amen ba tayo doon? At ang Diyos ay laging may solusyon at ito ang ating titingnan ngayon upang tayo ay maging victorious. Amen po. Ang solusyon, ang ating paglabanan natin yung tayo habang tayo nabubuhay sa mundo, huwag kang magtaka, bakit ba naman ang buhay ko? Puro problema. Gusto mo nang mawalan ka ng problema? Oo! Sige, ililibing ka na namin bukas. Yan ang gusto mo. Pag gusto mong mawala ang problema, doon sa lugar na tahimik, walang chismoso, walang chismosa, tahimik, payapa ka na kasama nila. Ang buhay ay talagang may problema. Sabi ni Jesus, in the world, you will have tribulation. Sa libutan ay merong kapighatian. Sabay-sabay po. Dito, meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Meron tayong 4 na titingnan, 4 points. Yung ating 4 important things na ating titingnan. Para tayo po mabigyan ng godly perspective ng Panginoon. Makita natin kung ano yung talagang gusto niyang, ito'y effective. Kung nangyari ito noon, naging effective noon, ito effective pa rin sa atin ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Amen po. Noong si Moses nagyayaya, sabi niya, dadalhin tayo ni Yahweh doon sa isang lupain. Magkakaroon kayo ng house and lot. Yes! Hindi lang yun. Magkakaroon pa kayo ng bukid. Bukid na ang napakataba. Hindi ka na maglalagay ng fertilizer, ha? Kung mamunga ang ubas doon, kasi laki ng nyog. Hindi biro! Nag-uwi sila ng isang buwig. Pasang-pasan nila sa pingga, 2 tao nagbuhat ng ubas. Hindi pa kayo nakakakita ng ubas na kasi laki ng nyog. Yun ang dala nila. 2 tao may pingga at dala-dala nila yung ubas. Yes! Yun ang lupain na pupuntahan ninyo. Pero may naninirahan ng mga mandirigma na hindi papayag basta sa inyo. Meron difficulty. Hindi ang Diyos magbibigay sa atin ng pangako. For every promise, there is a premise. Pag nagbigay sa atin ng Panginoon ng pangako, hindi natin makakamtam yung pangakong iyon nang hindi tayo hihingi ng tulong sa Kanya.
Pagka mayroong ipinagagawa sa akin ng Diyos, hindi ko magagampanan yun kung hindi ako tinulungan ng Diyos. Hindi natin ito mapagtatagumpayan nang tayo ay nananangan sa ating mga sarili. Never. Kaya pag may pinagawa ang Diyos, hindi mo magagawa yan kung hindi kanya tutulungan. Ang sabi nga niya sa John chapter 15, verse 5, apart from me, sabi niya, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. Kaya hindi ko magagampanan ang lahat ng ito nang hindi tayo tinutulungan ng Diyos. At ikaw man, pag may pinagagawa ang Diyos sa iyo, ang gusto niya, maunawaan mo na magagampanan mo yan, matutupad mo yan, mapagtatagumpayan mo yan sa kanyang tulong lamang. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. So, nung nagyayaya siya, sabi niya, mayroon lugar na ganito, magkakaroon kayo ng property, magkakaroon kayo ng bayat lupa, magkakaroon kayo ng bukirin na masagana. Sino gusto sumama? Me. Ako. Samahan silang lahat. Pero along the way, dinala mo ba kami rito para kami dito mamatay? Naninisi na sila. Na-imagine nyo yan sa inyong bahay, pagka mayroong nagaganap na, bakit ba ganyan mo yan? Kung hindi sa iyo, hindi magkakaganyan yan. Kung hindi kay tatay, nakatapos sana ako ng pag-aaral. Si tatay may favoritism. Patay na si tatay, ha? Sinisisi pa rin. Nagigets mo sinasabi ko? There's a tendency among us to blame people doon sa ating mga dinaranas. Tinisisi mo. Pero, mga minamahal ng Panginoon, yan ay mapagtatagumpayan mo sa tulong ng Diyos. Hindi tao ang maasahan mo. Higit kanino man, ang maasahan mo ay ang Diyos. Amen ba tayo doon? Hindi kanya ilalagay sa ganyang kalagayan nang hindi ka ini-equip ng Diyos para mapagtagumpayan mo yan. Amen ba tayo doon? Kaya pag dumating yung problema, ito uncomfortable. Marami palang numbers tong kurso ko, napakahirap pala nito, maraming minememorize. Ayun, iisip ko na naman ng ibang mas madali. Hindi na. Balik na lang uli ako sa pagiging slave. Dali mo na lang uli ako sa Egypt. Mabuti pa naglilingkod ako sa mga Egyptian kaysa ako'y mamatay dito sa ilang. Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko? Ang kailangan dito ay magpakatatag tayo na ang tiwala natin ay sa Panginoon, hindi sa ating nararamdaman. Amen po? So yung negative thoughts na ito yung ating mga fears. Ito yung nagpapahina sa iyo para ikaw ay makamove on. Hindi ka makamove on dahil sa takot mo, sa pananangan mo sa iyong sarili. Maging mabuti kaya akong asawa. Pwede pa kayang i-atras tong kasal ko? Bakit? Kasi napakalaking pagbabago sa aking buhay. Hindi na ako makapag-basketball kasama ng tropa. Hindi na ako pwede makipag-inuman. Hindi na ako pwede mag-fishing kasama sila dahil may asawa na ako. Sabi naman ng misis ng babaeng ikakasal, Mami, mahirap yata ako mag-asawa dahil kinakabahan ako makisama sa biyanan. Sabi ng nanay, anak, talandi ka kasi. Nagpabuntis ka wala ka pang bahay. Ayan, tuloy ang inabot mo. Adi talandi ka kasi. Mag-asawa ka ngayon. Makikisama ka tuloy sa biyanan mo. Sa halip na kayo magpagawa muna ng bahay. Natawa ba kayo doon? Totoo yan. Marami akong alam. Tunay na counseling yan. Okay. Now, tinan nyo. Makikita natin dito may mga negosyante hindi makatulog dahil baka malugi. Pag nalugi ako, ubos na lahat ng kabuhayan ko. Meron ng mama, nagbenta ng kidney. Uso yung nagbebenta ng kidney. Sabi, $350. Pero ang binayaran lamang sa akin, ito, binawasan pa ng 100 at kinuha pa ang commission. Ang natira sa akin, $180. Tapos pinaggawa ko ng kaunti dito sa aming barong-barong at bumili ako ng flat TV dahil pangarap ko yon. Tapos nasunog. So, nawalan ako ng kidney, nawalan din ako ng bahay, nawala. Nasayang lang ang kidney ko. Ngayon, matanda na itsura niya. Nakita niya yung pangyayari sa buhay ng isang tao. Nagigets niyo? Sabi ko. Amen ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Now, ang kailangan natin, itong unang-unang hakbang, 4 important things to do. Itong kailangan,
Gumawa ka ng 4 na bagay na ito para ikaw mapagtagumpayan mo itong from desperation patungo sa iyong destination. At ang unang-una, have a real communication. Magkaroon ka ng isang tunay na communication. Hindi sa asawa mo, hindi sa anak mo, hindi sa magulang mo, hindi sa tatay mo, hindi sa nanay mo. Communication with God. Makipag-usap ka sa God. Nag-guess niyo ako? Meron isang bata na kilala ko. Dati na siya rito sa church. Bata pa siya. Andito na siya sa church. Kausap ko kahapon. Nagbe-breakfast kami at nagkukwento siya sa akin tungkol sa kanyang sitwasyon ngayon. Noong pandemic, na-meet ko na siya. Tapos, napanahon siya, mahirap ang kanyang buhay noon. Hirap siya, matipid sila, kulang sila sa kanilang pagtustos sa kanilang pangangailangan. Nag-pray siya. At pagkatapos, hinanap niya. 100 beses siyang nag-a-apply na siya ay nire-reject. 100 beses. Pagkatapos ang beses, eto na. Pagka bumabaksak siya sa interview, tinatanong niya, bakit hindi ho ninyo ako tinanggap? Sinabi, yung resume mo kasi hindi itong kailangan kasi ganitong words na ginamit mo, hindi yan kailangan. Ang ginawa niya, pag nakikita niya yung kung ano yung kulang, idinadagdag niya. At gumawa siya ng napakagandang resume, isang araw, meron tumanggap sa kanya. At pagkatapos, nung tanggapin siya, nagkaroon siya ng isang napakagandang trabaho. Work from home at kumikita ng 6 figure. Hindi ba? Ang saya. Masaya ba kayo doon? Siyempre. Isang batang timid, hindi ito masalita, nervous wreck ito, at ito'y kaunting kibot, parang pusboto, naiyak agad, cry baby. Pero binigyan ng Lord ng wisdom. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Huwag kayong maging timid. Huwag kayong sa inyong sarili magtiwala dahil may magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen po. Yan ang totoo. Hindi pep talk. Bakit kailangan natin ng real communication with God sa Diyos? Bakit kailangan nyo sa Diyos ka makipag-usap? Because when you talk to people, pag tao sa Kanya ka nabukas, sa Kanya nagtiwala, sa Kanya ka umasa, isang mistake. Subukan mo, isang mistake. Iko-condemn ka. 100 beses nagpautang ka. Tapos 1 beses tinanggihan mo. Maramot ka naman. Wala ka namang kwentang kaibigan. Wala kang kwentang kumare o kumpare. Hindi na kita, mula ngayon, hindi na kita, susumpain ka na. Kukondem ka. With 1 mistake. Amen ba tayo doon? Subukan mo lang. Ang sinasabi ko, ito, alam ko naman may karanasan kayo. Sino ang merong ganong karanasan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yung 1 mistake, 1 mistake. Sa buong panahon, ang ganda ng iyong ginagawa, pero isang mistake, sira ka na sa kanya. Sinira na niya ikaw. At ipinagsabi ka pa. Kaya, have a real communication with God. Amen ba tayo doon? Ano yun? Bubuksan ka niya sa iyong dream, sa iyong vision. Bubuksan ka ng Panginoon doon. Ito, Jeremiah 29:11 hanggang 13. Tingnan niyo ito. Sabi ng Panginoon, pagka nakipag-usap ka sa Kanya, when you have a real communication with God, itong sasabihin niya sa iyo, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Para saan? Ikabubuti. At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, dalapit at dadalangin sa akin. At tiringgin ko naman kayo. Tingnan niyo mga pangakong yan. When you have a real communication, ang matatanggap mo yung promise niya. Ako'y hahanapin niyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Hindi mo lang nakikita yung magagandang bagay. Hindi mo lang nakikita. Pero meron siyang napakagandang plano. Kaya ito yung master plan ng Panginoon. Yung sinabi niya rito yung kanyang prophecy, kayo maalipin, 400 years, ang inyong generation, yung ika-4 na henerasyon. Ang isang generation, ilang taon? 100. 400 years. Sinabing lahat. Eksakto. Pagkatapos, dumating na sa point na, okay guys, your 400 years is up.
Time is up. It is time for you to move on. Nakita mo ba, may panahon, meron season ang buhay mo, taghirap. Napasin niyo yan. Meron ba kayo noon na may season na puro na lang kapighatian ang dinaranas mo? Naranasan niyo yan. Ano ba naman ito? Sunod-sunod. Parang walang tigil. Parang gusto mo nang give up, pero nanatili ka pa rin. Ito ngayon, pakuya-kuya-kuy ka. Set ka na, di ba? At yung iba sa inyo, nandun pa sa proseso. Huwag kang mag-alala. Pag dumating ka sa dead end, ang susunod niyan. Pag nandun ka na sa dulo na yun, pag nandun ka sa dead end na parang di mo na alam ang iyong gagawin, kikilos ang Diyos sa'yo. Ang susunod niyan ay, ano ang susunod? Ibe-bless ka na ng Panginoon. Masaya ba kayo nun? Kung ikaw nasa dead end ngayon, congratulations. Anong next step? Ibe-bless ka na ng Panginoon. Wala nang natitira pa. Sapagkat itong ituturo niya sa iyo ngayon, you have to move on. Kailangan ikaw ay magpatuloy. Go forward. Yun ang sabi niya eh. Sabihin mo sa anak ni Israel to move forward. Huwag kang titigil. Amen ba tayo doon? Kung makalampas ka doon sa mga struggles mo sa buhay at makalampas ka rito nung may trouble, may chaos, may confusion, don't let it stop you. Magpatuloy ka lang. Amen po. At manalangin ka. Sabihin mo, yung ating paboritong prayer. Go! Lord! Okay, isa pa. Ang ating favorite prayer. Lord, help my unbelief. It is your unbelief that hinders you. It is your unbelief that will stop you para ikaw ay mag-move on. Para ikaw ay mag-level up sa iyong faith. Lagi ko nga sinasabi sabihin mo nga sa katabi mo, tigilan mo na nga ang kasisimba. Simba ka na simba. Tigilan mo ang kasisimba. Oo. Pagsimula kang sumamba. Ano kaibahan? Ang pagsisimba, ritual. Ang pagsisimba, obligasyon. Ang pagsamba, pag-aalay. At anong inaalay mo? Buhay mo, sinusuko mo sa Diyos. So ngayon, mga tao pagkalinggo pangkaraniwan pupunta sa church, paglabas ng church, pupunta sa Jollibee o sa McDonald's, pag mayaman-yaman ng konti, magwa-Vikings, pag mayaman-yaman ng konti, pupunta sa Tagaytay. Ginagawang ganun lang, ritual. Today is not just another Sunday. Gusto ng Lord na i-deliver ka ngayong Sunday. Gusto ng Diyos na ngayong Sunday, tanggapin mo na ikaw ay may plano ang Diyos sa iyo at ikaw isurrender mo ang buhay mo sa Kanya at gagamitin ka niya. Hindi ito isang pangkaraniwang Sunday lang na sisimba ka pagkatapos nito, another Monday bukas. Tomorrow, pag-uwi, hindi ka pababayaan ng Lord. Uuwi ka rito, pumunta ka dito na may confusion, pupunta ka rito na ikaw ay may karamdaman, pupunta ka rito na ikaw ay nangangamba. Paglabas mo rito, meron kang kagalakan, meron kang direksyon, may kaliwanagan ang iyong isipan. Amen po. Yan ang ginawa niya noon, yan ang gagawin niya ngayon, yan ang gagawin niya magpakailanman sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hindi niya binibigo ang mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Ang pagsimba, ang pagpupunta sa church o ang pagsasamba ay hindi option. Kahit hindi ako nagsasamba dahil Sunday, hindi ako sumasamba dahil I feel like coming to church on Sunday. Hindi. Hindi ako sumasamba rito dahil may pogi o may maganda. Sumasamba ko rito dahil mahal ko ang Diyos. Amen po. Pag sumamba ka rito, mangungusap ang Diyos sa iyo. Yun ang kalimitan na nineglect ng mga, pagka sumisimba, nanineglect niya yan. Kasi taga-simba lang siya, compliance. Pag hindi ako sumasimba, parang ibang pakiramdam ko, parang may kulang sa buhay ko. Religious. Pero ang pagsamba, iaalay mo ang iyong sarili sa Diyos na iyong sinasamba. Kalimitan, ayun ang mga tao yung salitang surrender. Dahil pag surrender, ibig sabihin na suko ka. Ang pagsuko sa Diyos, ang pag-surrender sa Diyos ay katagumpayan. Dahil God can take over. Ang mga taong sumisimba ay hindi makasimba ng buong puso't kaluluwa. Yung true worshiper, hindi siya maging true worshiper. Why? You're full of yourself.
Punong-puno ka na lang ng sarili mo. Punong-puno ka na lang ng palagay mo. Punong-puno ka na lang ng iyong nararamdaman. At hindi mo makita ang sarili mo na isinusuko mo ang buhay mo. Yun ang unang hakbang sa kalaguan. If anyone desires to come after me, ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross araw-araw. At saka siya sumunod sa akin. If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and then come follow me. Purihin ang Panginoon. Amen. So when you are full of yourself, punong-puno ka na lang ng iyong sariling palagay, opinion, tagal mo na. Tagal mo na. Huwag kang titingin sa katabi mo, ha? Ang tagal ko na. Tagal na. Ganito pa rin ako. Hindi ko pa na-experience yung growth. Hindi ko pa na-experience yung tunay na kalaguan. But today, hindi ito parehong Sunday. It is a different Sunday para sa iyo, para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Amen. Bakit kailangan natin na makinig sa Diyos? Bakit tayo kailangan makipag-usap sa Diyos? Pag nakipag-usap tayo sa Kanya, magbabago ang iyong way of thinking. Magbabago. Yung iyong perspective, magbabago. Ang iyong attitude, magbabago. Ang iyong mindset, magbabago. At may empower ka ng Holy Spirit of God. Pag isinorender mo sa Kanya. Nakukuha niyo ba mga minamahal ng Panginoon? Pagod ka man. Galing ka sa trabaho, inaantok ka man. Nanghihina ka man. Amen pa. Kahit pagapang ka man, ipaunawa ng Diyos sa iyo pag nakipag-usap ka sa Kanya. Anak, merong conflict ang buhay. There will be conflict. Whether you like it or not, there is conflict. O ngayon, naka-experience na ba kayo ng conflict? Na yung para bagang ang pag-asensyo mo ay may humahad lang. Ganyan po ang buhay ko noon. Aasensyo ako ng kaunti, tapos babaksak ako. Tapos aasensyo na naman ng kaunti, babaksak na naman ako, up and down. Nung maging Christian ako, na-break lahat yung mga yon. Wala akong ginagawa ng para sa Panginoon na hindi nagtatagumpay kahit saan ako mag-share. Nagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Sa Kanyang lahat ang kapurihan. Amen. So itong conflict na ito, iba yung susunod-sunod sa Kanya, kinakabahan sila, pero nung makilala kung sino yung susunod sa kanila, halimaw sa lupit, halimaw sa ugali, at napakalulupit nito at hindi mangingiming pagpapatayin silang lahat. Takot na takot sila. Kaya ngayon, tumawag sila sa Diyos at eto na, sinisisi na sila si Moses. Nangyayari pa sa tahanan ninyo itong sisihan na ito? Kung hindi sa iyo, kung hindi gintong ginawa mo, kung hindi sa ano, hindi tayo naghirap. Lagi na lang binabalikan yung mga bagay. At hinahanap kung sino may i-blame. Nag-guess yung sinasabi ko. Mag-move on tayo na ang tiwala natin ay kay Lord. Amen. Pwede ba? Pwede ba natin magawa yon? Yes. Babaguhin din ng Lord ang sitwasyon natin. Nalugi tayo, ibabalik yan ng Diyos. Buhay pa tayo. Sunog ang bahay, papatayo tayo ng mas malaki ng Panginoon. Amen ba tayo doon? Hindi tayo masisiraan ng loob dahil sa ating palagay. Ang conflict will happen regardless. Sa pagkasabi ni Jesus, sa sanlibutan ay may kapighatian. Pero we can move forward. Pwede pa rin tayong mag-move on sa kabila ng. Because of the grace of God, we can move on. Because of the grace of God, we can love. We're empowered to love the unlovable. We are empowered to forgive because of the grace of God. Kaya ito, mga minamahal ng Panginoon, ang kailangang mabuhay sa atin. Gusto niya maintindihan natin. Kaya, tinan nyo, pagka yung first time ikaw papunta sa isang lugar, yung nabiyahe kayo, tama, magdududa ka eh. Tama kaya itong direksyon natin. Kanina pa tayo bumibiyahe. Tama. Baka tayo naligaw, bumalik na tayo. At sa takot, malapit na sana sila, umaatras pa. May mga pagkakataon na yung difficulties na nasa harapan mo, oras na malampasan mo yan sa kabila noon. Reklamo sila ng reklamo sa kanilang maiinom. Sa kabila pala nung inireklamo nilang yon, naandun yung napakasagaan ng tubig sa kabila noon. Pero reklamo sila ng reklamo kay Moses. Kaya, tigilan natin yan. Manahimik tayo.
Kung gusto mo magreklamo, pigilan mo ang sarili mo. Purihin ang Panginoon. May plano siyang mas maganda kaysa iniisip natin. Amen ba tayo doon? May plano siyang maganda kaysa iniisip natin. Sabihin niyo ngayon? Yun ang sabi niya, I know the thoughts that I think towards you. Thought of peace and not of evil to give you a future and a hope. Kaya mga minamahal ng Panginoon, 28 years na in church, ang HTBC. At ako'y patuloy pa rin ako magpapatotoo sa inyo. Ang pagpapala ng Diyos, tuloy na pinadadaloy sa ating gawain. Amen ba tayo doon? Na-survive natin yung pandemic ng church. Kaya pag dumating sa atin yung sitwasyon na yun, let God be true and every man a liar. Yung sinabi ng Lord, yung kanyang dineclare na yon, yun ay mangyayari. Yung ipinrapisay ng Panginoon, it will come to pass. Ang lagi lamang bukang bibig, what is that in your hand? Ito po yun. Sa Exodus 4:2. So the Lord said to Moses, what is that in your hand? Ano yung nasa iyong kamay? There is something na nasa iyo na. Lord, give me strength. Meron ka na. Lord, empower mo po ako. Empower ka na. Nung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Jesus in me in 2023. Ang pangalan na ibibigay sa Kanya ay Emmanuel. Or sa tanggapin mo si Jesus, mananahan siya sa iyo, Emmanuel, God with us. Nag-guess niyo ako. Pero how many times na nalilimot mo yon at natutuon ka doon sa sitwasyon, natutuon ka doon sa mahirap na kalagayan. Amen po. Sabi sa Luke 10:19, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy. Nothing shall by enemies hurt you. Sabi sa Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Hindi siya tumitigil, hindi tumutugot ang Panginoon na tayo hindi maging equipped, maging handa kung anuman ang ating mga dinaranas. Narito tayo para magpanalanginan sa isa't isa at hindi mag-inggitan at mag-awayan. Amen po ba tayo doon? Pagdating dito, tuturuan tayo ng Panginoon. When you pray to God, when you communicate with God, i-reveal niya sa iyo. What is that in your hand? I-coordinate mo yan with what you see. Kung ano yun nasa iyong harapan. I-coordinate mo what is in your hand with what you see. Coordination. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Wala rin niyang iniwan sa martirya. Oh, pagka ikay pumupokpok para bumaon, hindi ba? Dinidirect mo, i-coordinate mo, ito yung ulo ng pako at gusto mo siyang ibaon, pupukpokin mo ito. Coordinate. Sabi niyo, coordination. Coordinate with what you see, with what's in your hand. Kung ano yung meron ka na. Amen ba tayo doon? Now, ito, yung coordination na ito, napakahalaga dito sa Exodus 14, verse 16. Sabi dito ganito. Sabay-sabay po, basahin ninyo. Tingnan niyo. Ready? Read. But lift up your rod. Okay? Tingnan niyo yan. Meron siyang sa Exodus chapter 4, binigyan siya ng tungkod. Ang sabi ng Panginoon Moses, paano ko ba maipapakilala dito sa paraon na ako itinawag mo? Sabi, ano yung hawak mo? What is that in your hand? Rod. Bitawan mo. Binitawan niya. Naging ahas. Okay. Pagkatapos, yung mga salamangkero, gumawa din ng ahas. Ano niyo ginawa ng ahas ni Moses? Kinain yung ahas nila. Pagkatapos, sabi ng Diyos, o sige, hawakan mo sa buntot. Hinuli niya sa buntot. Naging tungkod uli. Sabi niya, yan ang palatandaan. Pag itinuro mo yan, yung ilog magiging magiging dugo. Pag itinungkod mo yung tungkod mo, that is the authority. Yan ang symbol of authority that I have given you. Sabi rin sa Luke 10:19, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy, nothing shall by enemies hurt you. Authority. Symbol of authority, yung rod. Amen po ba tayo doon? So, ito ngayon, lift up your rod, at yung stretch out. Stretch. Sabihin mo yung word na yan? Nakita niyo ba yung mga wala man lang pagpapractice ng pag-i-stretch?
Pagka yung may inaabot lamang siya, aray, aray, aray. Tapos magpapahilot na ito. Tabang lamig. Marami may tabang lamig. Nakukuha niyo ba yan? Pag nag-stretch lang, aray, 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 masakit dito. Ano ba yung nag-iisa ka lamang dyan? Aray ka ng aray. Kasi kulang ka sa stretch. Stretch takes effort. Pero yung tinutukoy ditong i-stretch mo ay yung faith. Bakit ganon? Kasi ang sabi ng Panginoon, ituon mo ito sa dagat. What is that in your hand? Yung rod. Ituon mo sa dagat. So, yun ang coordination. Ito ang hindrance. Itong umahad lang sa inyo, i-point mo ito at hawiin mo ang dagat, pabukahin mo ang dagat. Yung Red Sea. So si Moses, hindi na siya nakipag-argue. Sir, hindi ko kaya ito. Hindi siya nakipag-argue. In-stretch niya ang kanyang tungkod, itinuon niya sa dagat, at ito ay bumuka. At ang mga Israelita ay naglakad sa tuyong lupa. Ni hindi man lang basa, tuyong lupa ang dinaanan nila. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Yung mga difficulties na meron ka, ay gamitin mo ang iyong authority. Ang anak mo, hindi mo nagbabago, gamitin mo ang authority. In Jesus' name, I rebuke rebellious spirit. Ang buhay ninyo, hindi umaasenso, lagi na lang kayo may kahirapan. I-rebuke mo ang spirit of poverty. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke poverty in Jesus' name. What is that in your hand? Ano yung nasa kamay mo? Hindi mo ginagamit. Baka ikaw ay magkaroon ng tabang lamig. Baka lagi ka na aray-aray pag i-stretch mo. Tinan nyo, pagka yung ikaw ay merong aabutin. Kaunti na lang, abot mo na, pero kulang. Anong gagawin mo? Titiad ka. Maabot mo. Amen ba tayo doon? Abot kamay mo na eh. So, yung kanilang, yung promised land, tatawid sila doon, nandun sa harapan niya, huwag kang umiyak sa akin. There is time to pray and there is time to act. Aktuhan mo kung ano yung ipinag-pray mo. Lagi mo na lang ang ginagawa mong pagtanggay, pagka yung gusto mong i-postpone. Ipinag-pray ko pa. Ano? Isang taon na yan pinag-pray mo pa. Nakukuha ba sinasabi ko? Pagka ayaw mo, ano sasabihin mo? Ipinag-pray ko pa. There is time to pray and there is time to act of what you have prayed for. So ngayon sabi niya, what is that in your hand? Ituon mo, pabukain mo, hawin mo. At ayan mo mga Israelita ay dumakad sa tuyong lupa. At ginawa nga ni Moses to at dumaan sila sa tuyong lupa. Purihin ng Panginoon. Amen. Bakit bumuka? Pag Diyos na nagsabi, ito ay mangyayari. Tandaan nyo lagi yun. Pag Diyos ang nagsabi, ito ay mangyayari. Isa pa. Amen po. Danas ko yun. Experience ko yun. Walang pasubali. Yan ay katotohanan. Ang trabaho ng dyablo, ilalagay ka niya sa maraming sirkumstansya na iisipin mo tuloy, yung kaaway, iisipin mo tuloy yung sirkumstansya na pinagdadaanan mo. Sa dami nito, iisipin mo tuloy, ineffective ang nasa kamay mo. Ineffective ang authority na meron ka. Hello, may kausap pa ba ako? Dahil sa dami, dahil sa sunod-sunod, iniisip mo na ineffective ka o ineffective ang authority na ibinigay ng Diyos sa iyo. Pastor, ikaw na magsabi. Pastor, ikaw na mag-cast out. Pastor, ikaw na mag-pray. Napakarami ay ayaw niyang i-apply ang authority. Ayaw niyang gamitin kung ano ang meron siya. Sabi mo nga sa katabi mo, noon yun. Noon yun. Ngayon, simulan mo na kung ano yung kaloob ng Diyos sa iyo, in-empower tayo ng Diyos, gamitin mo for His glory. Amen po. Amen. Gusto ng Lord na tayo ay maging effective
At gusto niya ma-stretch natin at magamit natin itong coordination na ito ng ating kamay sa ating mata. There is something that God has for you. May plano ang Diyos. There is something that God has for you, and the only way that you can reach it, ano yan? Stretch. Yung little faith, kahit yung faith na parang mustard seed, i-apply mo, it will work. According to your faith, let it be to you. Hindi kailangan ng great faith. Ang pananampalatayang kasinlaki ng buto ng mustasa, makapagpapalipat ng bundok. Di ba grabe si Lord sa kanyang mga pangako sa atin? At pag sinabi, ito'y mangyayari. Sabi nyo, pag Diyos ang nagsabi, isa pa. Bumuka ang dagat, nagtawiran sila doon, pumunta sila doon sa isang lugar na wala pang yumayapak doon. Sinunod ko ang Panginoon, sabi niya, I'm going to use you. Umuwi ako sa Pilipinas, ginampanan ko yon at meron tayong nagawa na hindi nagagawa ng karamihan hanggang sa panahon natin ngayon. Dahil God is true to His Word. Let God be true and every man a liar. At tatandaan ninyo sa ating kasabihan, ito, basahin nyo. Kapag Diyos ang nagsabi, ito'y mangyayari. Purihin ang Panginoon. Amen. At dito, darating na tayo ngayon sa pinakahuli. When you stretch your faith at itinuon mo ito, you have to believe what God can do. Hindi yung iyong magagawa, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos. Amen po. Amen. Sa Exodus 14, verse 13. Okay, tingnan natin. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Sabay-sabay. Huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Egyptian, sabi niya, sapagkat, ready? Na inyong nakikita ngayon, hindi na ninyo muling makikita. Ano yung Egyptian? Yung shadow ng iyong nakaraan na umalipin sa iyo. Shadow ng mga kasalanan na umalipin sa iyo. Now, ito ang sabi ng Panginoon tungkol dito sa Hebrews chapter 8 verse 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ka na kailangang magkaroon ng guilt. Kaya hindi ka na matatakot sa mga Egyptian, sa mga shadow ng iyong nakaraan, na pagka yung kumidlat, mayroon kang maalala na masamang memory, na rape ka, na molestya ka, hanggang katawan lamang yun, wala siyang nagawa sa iyo. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Na-molestya ka ng sarili mong ama, na-molestya ka ng kuya mo, ng pinsan mo, katawan lang yan. Sa lupa lang pupunta yan. Katawang lupa. Pero may planong maganda ang Panginoon sa iyo. Huwag mong pabayaan na yung mga karanasang yan maghinder sa iyo. Patawarin mo siya, magtiwala ka sa Diyos, at may magandang plano ang Diyos sa iyo. Ang hina ng amen nyo doon. Iniwala ba kayo doon? Ito ay hindi papasok sa langit. Okay, sabihin mo sa katabi mo, itong katawang to, hindi papasok sa langit. Kahit yan lagyan mo ng oil of Olay ang pagmumukha mong yan. Kahit kulayan mo yan ng green, ng pula, ng kung ano-ano ang kulay ng buhok mo, patangusin mo ilong mo, mabubulok din yan. Ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Okay. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabay-sabay, tinan nyo. Basahin ninyo, kayo po magbasa. Ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Hanggang dito lang yan. Mabubulok din yan. Nag-guess nyo ako, bibigyan tayo ng iba. Ang ibibigay sa atin, maganda ang kutis, matangos ang ilong, matangkad, o kung ikaw ay pandak, tatangkad ka rin. Kaya pagdating ng araw na yan, magiging, yung ating glorified body, walang kapintasan. Kung ikaw ay bulag,
may mata ka doon. Kung ikaw ay bungi, may ngipin ka doon. Kung ikaw ay pilay, makakalakad ka doon. Sapagat yun ay glorified body. Sabihin yung word na yun, glorified. Ito ang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Panlupa. At nais ng Panginoon na mag-focus ka doon sa destiny, doon sa pupuntahan, pagpapalain ng Diyos ang nagtitiwala sa Kanya. Amen po. Therefore, kaya yung binuksan, sabi niya, ang buksan ng Diyos, walang makapagsasara. Okay. At ang sarahan ng Diyos, walang makapagbubukas. Nagsunodan yung mga Egyptian, sumunod sa mga Israelita. Sabi ng Panginoon, ituon mo, stretch your hand, tuon mo sa dagat, tinuon, bumalik ang tubig, nalunod sila. At yung pagkalunod na yon, symbolic, yung Egyptians na nakikita nyo ngayon, you shall see them no more again forever. Ang forgiveness natin na tinanggap sa Panginoon, magpakailanman, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Gets niyo ako? Ang pagkakamatay ni Jesus, sabi niya, it is finished. Nagampanan niya ang di natin kayang magawa. Sa kanyang lahat, ang kapurihan. Gusto ko kayong anyayahan ng pag-surrender sa Panginoong Jesucristo. Sambitin niyo itong panalangin ito ng buong puso na ituring ninyo na parang ito ay inyong panalangin. Ito po isang decision na yung gagawin na pag-surrender sa Kanya. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Kaya sa mga sandaling ito, ay binubuksan ko po ang aking puso para sa Kanya. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, manahan ka sa puso ko, pagharian niyo po ako, ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, Amen and Amen. So yun po isang decision na hindi nire-reject ng Panginoon kahit kailan. Kaya yung decision ninyo yun, siya ngayon ay nananahan sa inyo at gusto niyan tayo ay magpatuloy sama-sama sa pangalan ni Jesus. Amen po. Pag-pray ko kayo, at ito po isa sa pinakanapakahalagang bahagi ng pag-attend natin ng church. So, pray ko kayo ang blessing. Pero ang detalye, ang nakakaalam lang ay Diyos. At saka ikaw kung ano yung iyong pangangailangan, yun ang sabihin mo, I receive, Lord, kung ano may yung need mo sa Panginoon. Amen ba tayo doon? Tanggapin nyo ito, panalangin ito. And now, may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.